tayong kailangang busisiin at suriin upang matukoy kung ano pang aspeto ng paggamit ng pera ng bayan ang kailangang punan ng batas. At para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong request sa PSA o sa Philippine Statistics Authority kukol sa pangalang Mary Grace Piatos ay ating pong na-receive ang kanilang tugon dito nung dated November 25, 2024 at dito sinasabi nila na base sa kanilang record ay walang ipinanganak na Mary Grace Piatos ang pangalan. Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong sinasabi na out of 677 individuals 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. So nandito po ang record. Another anomaly this committee noticed was the use of a very unique ink in the shade of blue and several acknowledgement receipts mula po sa Office of the Vice President. At first glance, Mr. Chair, we found that these acknowledgement receipts, which supposedly were signed by different persons in different months, clearly had the same unique shade of blue ink. There are many different types of pens, Mr. Chair. Alam po natin yan. May fountain pens, may sign pens, or whatever in the Philippines na available po sa market. But what are the chances, Mr. Chair, that the same ink would be used for 2 or more acknowledgement receipts submitted by the Office of the Vice President? If you ask me, Mr. Chair, the chances are very, very low. Especially, Mr. Chair, kung titingnan nyo po, itong tinta na ito ay hindi mumurahin. Mahal po yan na ballpen. Hindi po yan common na ginagamit na ballpen. Ang mas kapanipaniwala, Mr. Chair, para sa akin, ay only one person probably made these acknowledgement receipts. And they are not the ones who received the funds as indicated in the acknowledgement receipts. Mr. Chair, my staff was also able to find acknowledgement receipts in different names. But the strokes, o yung sinasabi po nating pagkasulat ng kanilang mga signatures, signatures na ito were identical. Dalawang different persons but the same identical strokes of signatures. Incidentally, Mr. Chair, these were all done on March of 2023. Moreover, Mr. Chair, the signatures all bear the same figure, done to 2 or 3 times. It's hard to believe, Mr. Chair, that such common signatures would appear like this. I admit that I'm not an expert in this kind of analysis, unlike those at the NBI, kasi sila naman po yung competent gumawa nito na examination. But based on what I know, Mr. Chair, these coincidences are too hard to ignore. In any event, Mr. Chair, ito pong committee na ito, ay pinapasuri po natin yan sa NBI to make sure that these signatures are signed by the same person. Titingnan niyo mo po yan sa monitor, the same strokes, different persons. We also found out, Mr. Chair, that 2 acknowledgement receipts, both in the name of Milky Sikuya, both had done on the same day. Same po pinirmahan on the same day, same address in Zambales, and using the same pen. However, have totally different signatures. Tingnan niyo po, magkakaiba. The same day, the same date, same name, but different signatures. Tanong ko po, Mr. Chair, did the person who signed this receipt suddenly forget how they signed in the middle of the same day? Nagkamali po siya, nakapirma pala siya, tapos pipirma ulit ng isang acknowledgement receipt? Di po ba, pag nakareceive ka na, hindi ka na ako magpipirma at hindi ka naman mag-receive ng isang another acknowledgement or payment? It could have been acceptable, Mr. Chair, if there was merely a small variance between the signatures. Although, as we can see, these 2 signatures are wholly different from each other. Which only leads to the conclusion, Mr. Chair, that whoever made this ARs was not actually this Milky Sikuya. This is truly mind-boggling, Mr. Chair, to say the least. Another, Mr. Chair, another character who we found is a certain Alice Crescencio. There were 3 different acknowledgement receipts in the name of one Alice Crescencio, submitted by the Department of Education in her name. Tatlo po yan na acknowledgement receipts from the same agency, Department of Education, bearing the same name. However, Mr. Chair, similar to our friend, tandaan niyo po si Kokoy Villamin na na-present po natin ng previous hearing. Similar to our friend Kokoy Villamin, Mr. Chair, there were 3 different signatures. Kapansin-pansin din po rito, Mr. Chair, na si Miss Alice, was apparently, according to these ARs, were in different parts of the Philippines. Pinirma niya, nung una, nasa Pasay City siya. Pangalawa, pumirma siya, nasa Iligan City, sa Mindanao. At doon po sa aking probinsya, sa Lanao del Sur. Pumirma din po siya doon. Baka nandun din siya, according to the acknowledgement receipt. So, itong pangalan po ito, Mr. Chair, it leaves a very questions, no? Kaya sabi ko, nanganganak ng tanong. Itong mga pangalan na po ito, Mr. Chair, ay hindi pangkaraniwan. Hindi ko natin masyadong naririnig ang Alice Crescencio. Hindi yung common name ito. Kung Maria, ano man yan, yun ang mga common name. But this is an uncommon name. And the chances are, what are the chances, Mr. Chair, that 3 different individuals, persons, have the same names and spelling? What are the chances, Mr. Chair? All receiving the same confidential funds for different purposes from the same agency, which is DepEd. Sobrang laking coincidence ito, Mr. Chair, which actually, it's a mind-boggling. Medyo po para sa akin, kung isipin po natin ito, medyo kalukuhan. I'm sorry to use the term po. Medyo kalukuhan na po ito. The more likely explanation na gusto ko pong isipin ay itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito
ay hindi coordinated. Baka hindi ko sila na-coordinate and they fail to probably overlook the possibility that they may use the same name. No, signing 3 different ARs from 3 different locations bearing gamit ang isang pangalan, which is in this case Alice Crescencio. Mr. Chair, pero hindi po dyan nagtatapos ang mga kababalaghan ang nakikita natin sa acknowledgement receipts. Mr. Chair, it is also these representations. It's my privilege and honor, Mr. Chair, to introduce to you sina Miss Sally at si Miss Sheila. Magkakaibang pangalan po ito, Mr. Chair, at malamang magkakaibang tao. Kaya nga po sila magkaibang pangalan. Pero ano po ang kapansin-pansin, Mr. Chair? At ano ang napapansin natin rito sa pinipirmang acknowledgement receipts nila from DepEd as seen on the screen? Isa lang po ang pirma nila, si Miss Sally at si Miss Sheila. Kabaliktaran po ito ni Kokoy Villamin. Si Kokoy, parehong pangalan pero isa ang pirma. Kabaliktaran po ni Miss Sheila at Miss Sally. Magkaibang pangalan pero parehong pirma. These are 2 different persons, Mr. Chair, from 2 different addresses, I would assume. However, they have the exact same signature with exact same strokes. At makaisang tintang ballpen ang ginamit, Mr. Chair. At magkaibang lugar, Mr. Chair. Nandito po si Manong Johnny. Surigao din po siya. So it makes you think, Mr. Chair, that what are again the chances that once again, the 2 different people from Digos City and Surigao City, being more than 400 kilometers away from each other, have the same exact name and the same signature. 2 people signing the same paper acknowledgement receipts. 2 different people signing with the same signatures in 2 different locations which are 400 kilometers apart from each other. Taga Mindanao po ako, so alam ko po yung gaano kalayo ang Digos at ang Surigao. For me, Mr. Chair, only 1 person did these acknowledgement receipts, but merely changed his handwriting style from print to script in writing, the name and the addresses, but also forgetting, Mr. Chair, probably to change the signature. Yun lang po ang aking naiisip na possible na answer. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. We have all been introduced to our new characters, Mr. Chair, si Alice, Crescencio, Milky Way, si Kuya, Sally, and Miss Sheila. But let us not also forget our original friends na pinakilala ng committee na ito. One of the stars on the issue, Mr. Chair, of the confidential fund is one Mr. Kokoy Villamin. Na-mention ko po sa inyo earlier, and this was also presented in the previous hearings. Mr. Kokoy Villamin, who happens to receive confidential funds from both the OVP and the DepEd. Kung maalala niyo po, Mr. Chair, si Mr. Kokoy Villamin ay ang isa sa mga unang napansin ng committee ito marahil sa kanyang kakaibang pangalan at sa magkaiba-ibang kanyang mga pirma. Napanood din po natin, Mr. Chair, at napanood ng committee ito ang interview kay PSA Assistant National Statistician Mariza Grande na tinitingnan nila ang pangalan niya sa kanilang records at isiniwalat niya na wala silang makitang records pertaining to Mr. Kokoy Villamin. This was brought about by the request of Congresswoman Jinky Luistro na para po ma-confirm natin na may talagang tao nito, we need to seek the assistance of PSA and NBI. Pero according sa kanila, wala po silang records na may tao pong Mr. Kokoy Villamin. According kay PSA na Assistant National Statistician na Mariza Grande. Base po sa kanilang initial na findings na ito ng PSA, mas panatag ako, Mr. Chair, na ang confidential funds na di umano'y binigay kay Mr. Villamin ay hindi talaga sa kanya napunta at hindi talaga itong totoong tao. I mean, common sense would dictate, Mr. Chair, that same name, bearing the same name, ay hindi po magkakaroon ng dalawang signatures. And it reinforces our original questions kung meron po bang mga taong ganito. Ang pinakabida, Mr. Chair, sa ating naging inquiry in aid of legislation, sa committee ito ay si, of course, si Miss Mary Grace Piatos. Thank you to Chairman Romy Acop. Siya po yung unang naka-obserba at na-notice po niyo ang pangalan. Dahil yung pangalan pong ito, ang una nating napansin. At napansin ni Chairman Acop dahil ito po ay kombinasyon, according to him, ng isang restaurant at chichirya. At tama na po, lahat po tayo nag-agree noon. Nung inaisiwalat sa committee ito ang acknowledgement receipt ni Miss Mary Grace Piatos, kami ay tunay na mangha. Tayo po, hindi lang po tayo, ang buong bayan ang namangha. We reached out to the National Statistics Authority and inquired from them into whether this was a real person or a made-up character. We were likewise informed, Mr. Chair, that the NSA had no record of any person bearing the name of Mary Grace Piatos. There are certain personalities, Mr. Chair, who claim this Mary Grace Piatos were merely a code name, adding that in television and in movies, sa mga palabas at sa television, these code names are used for secret mission. But the fugitive, and I address to him directly in hiding, forgets that this is real life. Tunay po tayo nag-iimbestiga dito, hindi po ito television, hindi po ito palabas. That the people's money, earned through the hard work of every Filipino, should be scrutinized on how they were spent by our agencies. Mr. Chair, ang keyword, Mr. Chair, is transparency. Transparency is required kasi kailangan masilip ng otoridad, gaya ng COA, o kaya't ang taong bayan kung nasa tama ba the confidential funds. The PSA recently informed us, Mr. Chair, that our new friends, Mr. Kokoy Villamin, Miss Milky Sikuya, and Miss Alice Crescencio, are also all non-existent. Wala po silang record. Non-existent. Hindi po sila, according to PSA, ay posibleng hindi po ito mga tao. There is no record of their birth, no record of their marriage, contracts, whatsoever, or death. No, sana naman po, hindi death, no? Although we just want to leave no stone unturned. That's why we request them if they have a proof that would really prove an evidence of their existence. Birth, marriage, or even death certificates.
Wala po, according to PSA. In fact, Mr. Chairman, of the 677 names from the DepEd acknowledgement receipts, which we submitted to the PSA for verification, para po patunayan na kung mayroon bang tao na ganito, the 677 names from the ARs, it was determined by the PSA, Mr. Chair, that it was that only 405 of these ARs with these names have no record whatsoever. So malaki-laki po yung persyento, 677 out of the 677, 405 ang wala pong verifikasyon at wala pong record ng PSA. So Mr. Chair, it is unlikely that all of these are merely code names, as some supposedly high-powered lawyer would claim. That this simply would not make sense from a legal standpoint, which we will discuss more, Mr. Chair, and from a practical perspective, since it would be an unbelievable, unimaginable amount of effort to do. Imagine, Mr. Chair, gumawa ka, pag-invento ka ng ganyang karamihang pangalan. At let us go back to Alice Crescencio. If, assuming without conceding that these are code names, di ba pag mga code names po, ibig sabihin you somehow protect the real identity of the person. That's why you're using code names. Itatanungin ko po, ilang beses silang kumukuha ng codenames sa sinasin sa isang tao? Halimbawa, si Alice Crescencio, 3 beses pumirma sa magkakaibang lugar ng ARs. How would they find out if Miss Alice Crescencio is assigned to a particular person kung 3 beses nila itong ginamit? Kung talagang, if assuming that what they're saying is true, how sloppy they are to work and assign 3 codenames to 3, same codename to 3 different persons. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.